Minabuti ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang tatlong hangarin ng ating pamahalaan. Una, mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan. So hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? So ito po ang ating update. So i-update ko lang po kayo mga kababayan ko. So sinagot na po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang sa issue tungkol sa kanyang pagka-travel kasi marami po nagsasabi talaga na panay-travel na daw po ang Pangulo. Wala na po siya ginagawa sa bansang Pilipinas, which is wrong po. Yun po yung pagkakamali ng ibang tao, ng mga anti-Marcos, ng mga ayaw kay Pangulong Marcos, no? So sabihin ko po sa inyo, ito po ang video na ito po yung actual na sinabi niya kung bakit po niya kailangan mag-travel sa ibang bansa. Panoorin po ninyo. So para lamang po sa mga bago pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, Algeria Vlog. At just comment down below po sa mga gusto mag-comment, sa mga gusto nyo sabihin. And ito na po, hindi ko papatagalin. Ito po ang video, sabay-sabay natin panoorin, pakinggan po natin na mabuti. At para din po sa mga anti-Marcos dyan, sa mga galit sa Pangulo, na wala namang alam kundi panay lang pong pumutak-putak lang po sa social media, sa mga comments. So ito po, panoorin nyo, pakinggan ninyo mabuti para malaman ninyo at para alam ninyo kung bakit po nag-travel ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So ito po, panoorin ninyo mga kababayan. Minabuti ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang tatlong hangarin ng ating pamahalaan. Una, mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan sa ating mga katuwang sa Europa upang masiguro ang kapayapaan at pag-unlad. Pangalawa, palawakin ang ating komersyo at kalakalan. At pangatlo, may taguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino dito sa Czech Republic. Hangad ko na marami tayong mahihikayat na mga negosyo at negosyante at kumpanya ng Czech Republic na magpundar ng planta sa Pilipinas o magtayo sa Pilipinas ng kanilang maintenance and repair operations hub. Ipinaalam ko rin sa kanila ang ating interes na palaguin ang ating kooperasyon sa agrikultura, sa enerhiya, edukasyon, climate change and sustainability, transportasyon, pati sa kaalaman ng teknolohiyang paghimpapawid at pangkalawakan. Nalaman ko mula sa mga leader ng bansang ito na tunay na hinahangaan at pinaghahalagahan ng Czech Republic ang ating mga OFW. At sa inyong talento at talino sa iba't ibang larangan. Dahil andito ay nais pang mag-imbita ng Czech Republic ng mas maraming overseas Filipino workers upang punuin ang kanilang kakulangan sa kanilang manggagawa sa ibang industriya, sa manufacturing, sa transportasyon, sa agrikultura, sa healthcare. At iginiit ko sa pamahalaan ng Czech Republic ang kahalagahan ng proteksyon naman at seguridad ng ating mga OFW. Inatasan ko ang ating Department of Migrant Workers ng pakikipag-usap sa kanila at sa mga kanilang katapat sa Ministry of Labor and Social Affairs upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga Filipino nationals at ating mga Filipino workers. At nais kong ipaalam sa inyo na may matagumpay na nalagdaan ang DMW at ang MPB, ang joint communique kahapon sa Prague Castle upang itaguyod ang formal na mekanismo na pagdadialog sa larangan ng paggawa. Ito ay malaking tulong sa atin. Hindi lamang sa mga kababayan natin na nandito sa Czech Republic, kundi para sa ating mga kapwa Pilipino na nagnanais na makarating sa bansang ito. So yun na nga mga kababayan ko, napanood ninyo at napakinggan ninyo kung bakit kailangan mag-travel ng ating mahal na Pangulong Marcos sa ibang bansa. So para ito po para sa mga anti-Marcos, sa mga ayaw sa Marcos, sa Marcoses o sa ating Pangulong Marcos. Manigas kayo dyan, wala kaming pakialam sa inyo. Basta kami, straight to the point kami, nandun lang kami, sumusuporta lang kami sa aming mahal na Pangulong Marcos. Kung ano pang gagawin niya sa bansang Pilipinas. So masaya kami at tahimik kami. Kasi masaya kami sinusuportahan at sinusubaybayan ng aming mahal na Pangulong Marcos, no? So kasi naman kami naman mga kababayan ko, tayo naman, wala kaming pakialam sa mga
ayaw sa mga Marcoses. Ang sa amin lang is, nag-debate lang kami, sinasabi lang namin, dinidipinsan namin ng mahal na Pangulong Marcos sa mga maling paratang sa kanya, sa mga maling sinasabi sa kanya. Kasi hindi po, wala pong time, wala pong panahon ng Pangulong Marcos na patulan kayo, na patulan itong mga few vloggers na ayaw sa kanya, yung mga tao na ayaw sa kanya. Wala pong panahon ng Pangulong Marcos na sagutin yan. Wala pong panahon ng Pangulong Marcos para aksayin yung oras niya sa ganyang bagay na alam niya at siyang nakakaalam kung anong dapat at pwedeng gawin sa bansang Pilipinas. No? So para sa akin lang, manahimik na lang kayo kung kayo po ay naiinggit at hindi pa rin kayo makamove on sa nangyaring eleksyon at talagang din yung mga umalis na lang kayo sa bansang Pilipinas, yun po mas mabuting gawin ninyo. No? Umalis na lang sa bansang Pilipinas, punta kayo sa ibang country or sa Mars para mabawasan naman yung mga toxic sa social media, mga toxic na tao na may ayaw sa Pangulong Bongbong Marcos. So yun lang mga kabayan ko, once again, pasensya na po kayo sa background ko dahil ito po yan. So once again po, Algeria Vlog, don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. Okay? At hanggang sa muli po sa sunod natin na reaction video. Hanggang sa makaya po natin, itama natin ang gusto natin itama about sa Pangulong Bongbong Marcos. Talagang wala pong ibang kakampi ang Pangulong Bongbong Marcos, kundi tayo lang po sa mga taong naniniwala sa kanya. Ingat po and God bless.